Sige na. All praises to the Most High. Abba Yahweh, Bashak Yahushai. Shalom, brothers and sisters. Happy Sabbath sa ating lahat, sa True Nation Israelites Congregation na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Happy Sabbath sa inyo. Happy Sabbath sa Kalabisya at sa mga elders and family. Happy Sabbath din sa Cebu, kala Brother Dodi, Brother Stephen at sa family nila. Dito sa Manila, kala Brother Yaman, kala Bro Ryan. Happy Sabbath sa inyo. Shalom Israel. Shalom. Shalom Israel. Ang topic natin ngayon, Israel, the chosen people of God. Kasi basahin natin ang Book of Lucas sa New Testament. Ito si isa sa mga apostol ni Kristo, si Lucas. Kasi sabi ng ibang mga reliyon, pang-Old Testament lang daw yung salitang Israel. Basahin natin yung Lucas chapter 1 verse 68. Lucas chapter 1 verse 68. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Ayan. Sabi dito, purihin ng Panginoong Diyos ng Katoliko. Hindi, di ba? Purihin ng Diyos ng Muslim. Hindi, di ba? Purihin ng Diyos ng Christian. Hindi rin. Kasi ang nakalagay dito, sabi ni Lucas, apostol yun ni Kristo. Sabi diyan, purihin ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Yun. Hindi yan Diyos ng mga ibang relihiyon, kundi Diyos siya ng Israel. Basahin din natin yung Revelation or Pahayag chapter 3. Ito yung Book of Revelation na ipinahayag ni Kristo or ni Yahushai or tinatawag ng ibang relihiyon na Jesus Christ kay Apostol Juan. Pahayag chapter 3 verse 9. Pahayag chapter 3 verse 9. Tignan mo, papalapitin ko sa iyo at malulurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman, at halip ay nagsinungaling, malalaman nilang minamahal kita. Di ba? Diyan pa lang tapos na yung debate kung sino yung minamahal ng ating Abba Yahweh at ng ating Kristo. Kasi yan na yung pinakahuling last book of the Bible, yung Revelation, di ba? Sinabi ba dyan na ang minamahal ng ating Abba Yahweh yung Christian? Hindi, di ba? Hindi rin mga Muslim. At hindi rin mga Katoliko. Ang sabi dyan, sa Pahayag chapter 3 verse 9, tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman at sa halip nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Sino yung minamahal niya? Yung mga Hudyo. Diba? Ang present nito sa Old Testament ay yung Book of Isaiah chapter 60 verse 40. Ibig sabihin ng present ay yung katulad na pangyayari between Old Testament and New Testament, or bawat pahayag ng mga propeta at ng mga apostol dapat magkakatulad-tulad din sila at hindi magkakaiba-iba ng prophecy or pangyayari. Yung prophecy kasi ito yung magaganap sa future, sa second coming ng ating Kristo.
yung kingdom na itatayo ng ating Kristo, ating Messiah sa kanyang pagbabalik. Basahin natin yung Isaiah 60, chapter 60 verse 14. Ito yung precept ng Revelation. Isaiah verse 60, chapter 14. Na kayo kung lalapit sa inyo bilang panggalang ang mga salinlahi ng mga bansang sa iyo'y umapit. Hahalik sa inyong paa ang mga humahamak sa iyo, at tatawagin nilang Zion ang lungsod ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Well, sabi dito sa Isaiah 60:40, na kayo kung lalapit sa iyo bilang paggalang ang mga bansang ibang lahi. Hahalik pa sila sa paa mo ang mga humahamak sa iyo. Ito yung sabi ng Diyos ng Israel. Hindi sila Diyos ng Christian, hindi sila Diyos ng Katoliko, hindi rin sila Diyos ng Muslim, kundi Diyos ng Israel. Kaya patunay yan na hindi nagbago ang ating Abay Yahweh kung anong bansa at lahi ang kanyang minamahal. Mula pa sa Old Testament at hanggang sa New Testament. At mula sa propeta hanggang sa mga apostol. Iisa lang yung kanyang minamahal, ang bayang Israel. Saka bakit ba sinabi dyan na yuyuko at hahalik sa iyong mga paa ang ibang lahi? Ibig bang sabihin dyan sa kingdom or sa second coming ni Kristo ay mas makapangyarihan ng lahing Israel kaysa sa ibang lahi? Kumbaga, hindi lang tayo minamahal ng ating Aba Yahweh, kundi bibigyan pa tayo ng kapangyarihan mamunong sa mga ibang lahi sa kanyang second coming. Yun yung ibig sabihin nun Kasi may precept din yan sa Book of Revelation. Basahin natin. Pahayag chapter 2 verse 25 hanggang 28. Pahayag chapter 2 verse 25. Ngunit dapat kayo manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad sa kalooban ko hanggang wakas, bibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Ibinigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibinigay ko rin sa mga magtatagumpay ang mga bituin sa umaga. Di ba? Ang sabi dyan, kapag dating ng Messiah, di ba, wawasakin niya yung mga bansang kumakalaban sa kanya. Pagkatapos niyan, bibigyan tayong mga Israelita ng pamamahala over the nations. Malinaw sabi dyan sa kingdom, ang mamamahala ay mga lahing Israel over the nations sa pamamagitan ng kamay na bakal. Mangyayari yan pagkatapos wasakin ng ating Bisaya ang mga masasama. Diba? Napatunayan na natin ang lahing minamahal ng ating Abay Yahweh ay lahing Israel lamang. At binibigyan pa niya ng kapangyarihan ng Israel na mamuno sa ibang lahi pagdating sa kingdom, sa second coming of Christ. Ngayon, alamin naman natin, ano ba yung mga Israel? Ano ba yung mga lahing Israel? Mga white people ba yan? Katulad ng nasa bansang Israel ngayon, di ba yung sila President Netanyahu ba yun? Netanyahu. At saka yung mga Israelita doon na puro white people. Sila ba yung tinatawag na bansang Israel? Di ba sinabi ko sa Revelation, sinabi natin sa Revelation,
na may magpapanggap na mga Hudyo o kaya Israelita. Basahin ulit natin yun. Pahayag chapter 3 verse 9. Pahayag chapter 3 verse 9. Tignan mo, papalapitin ko sa iyo ang paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo. Ngunit hindi naman. At halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. May mga Hudyo pala na nagpapanggap, kaya dapat alamin natin yan kung anong lahi. Kung anong lahi talaga mga Hudyo. Kung white ba sila? Yung complexion ba yun? Complexion. Kung yung complexion nila ay white or black or brown. Para hindi tayo malinlang, alamin natin ang skin color ng mga Israelita. Basahin natin yung mga panaghoy, chapter 4, verse 8. Lamentation sa English. Mga panaghoy, ngayon mukha nila'y sing itim ng alkiran o uling. Kanilang mga bangkay sa Jerusalem ay naghambalang, nangalubot na ang kanilang balat, parang kahoy na natuyo sa kanilang mga buto. Itong Book of Lamentation sa Old Testament ito, dahil ang mga ninuno nating Israelita ang tumalikod sa ating abayawa, Diyos. Kaya sila pinarusahan ng ating aba at pinasako sa ibang mga lahi. Ang sabi dyan, ngayon mukha nila yung itim ng alcatran o uling. Yung uling yung kulay, itim na uling. Yun yung mukha nila. Ganun ba yung mukha ng mga nasa Israel ngayon, sa bansang Israel ngayon? Itim pa lang uling yung mukha nila. Di ba hindi? Mga puting-puti nga sila eh. Di ba? All praises to the Most High. At saka, ang sabi dyan, yung sa naman, sa Lamentation chapter 5 verse 10. Basahin natin. Mga panaghoy. Chapter 5 verse 10. Chapter 5 verse 10. English muna, English. Lamentation. Sa taas mo, sa taas. Sa taas mo. Hindi mo. Big talk. Lamentation. Lamentation verse 5, chapter 10. Our skin was black like an oven because of the terrible famine. Sa Tagalog, sa Tagalog. Sa Tagalog. At kung sa Tagalog naman, ang aming balat ay maitim na parang burno dahil sa maningas na init ng tumuto. Yan, dahil dyan, ang balat daw nila ay maitim. Itim ng itim ng oven. Dahil ba sa kabutuman sobrang init at sobrang init ang mga white people ba nangitim na? Hindi naman, di ba? Kasi kapag pupunta ka ng beach ng mga dagat, kapag pag naligo yung mga white people, nangingitim ba sila? Hindi naman, di ba? Namumulalag sila. Pero tayong mga Pilipino, o kaya yung mga African American, yung black na talaga sila, hindi na sila pwede umitim. Pero tayong mga Pilipino, subukan nating mag-swimming, di ba? Para tayong naging black na rin eh. Umiitim agad tayo eh. Magbilad nga lang tayo sa araw, magbike tayo na hindi tayo nakasando lang, mangingitim na tayo, di ba?
Yung braso natin sobrang itim. Diba? All praises to the Most High, diba? Kasi pasok sa ating mga Pilipino ang sinasabi ng Holy Bible na tungkol sa kung anong itsura ng mga Israelita, mga black or and brown sila. Basahin din natin si yung kay Jeremiah, kay Prophet Jeremiah, kung anong kulay ang kanyang mga balat. Jeremiah chapter 8 verse 21. Jeremiah chapter 8 verse 21. For the hurt of the daughter of my people, I am hurt, I am black, astonishment hath taken hold me. Diba? Kulay black. I am black. Yun yung sabi ni Prophet Jeremiah. Ito naman si Prophet Job. Si Job. Job. Propeta Job. Chapter 30 verse 30. Job chapter 30 verse 30. My skin is black upon me, and my bones are burnt with heat. Sa Tagalog. Kung sa Tagalog naman, ang aking balat ay maitim at natutuklap, at ang aking mga buto ay nagpapalitos. All praises, di ba? Kulay black yung si Prophet Job. Ito yung masunurin sa si Prophet Job. Ito yung masunurin sa Abay. Kahit binigyan siya ng mga problema at pagsubok ng ating Aba, hindi pa din niya sinisi ang ating Aba. Nagpatuloy pa rin siyang sumamba. Ito naman, si King Solomon. Si King Solomon, siya yung anak ni King David. Siya rin yung nagtayo ng temple. Ano ang skin color ni King Solomon? Awit ni Solomon, chapter 1, verse 5 and 6. Ang awit ni Solomon, chapter 1, verse 5 and 6. Dalaga sa Jerusalem, ang ganda ko'y kayumanggi, katulad ko'y mga tuldang sa Kedar na niyayari. Tulad ko rin mga tabing sa palasyo ng hari. Huwag akong hahamakin ng dahil sa aking kulay, pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Itong mga kapatid ko'y hindi kinalugdan, nagkaisa silang ako'y pagbantayin sa ubasan. Bagamat sinakop ko ang nasabing pataniman, ano pat ang sarili ay kusa kong napabayaan. Ngayon, di ba? Sinabi dyan ni King Solomon, ang ganda ko'y kayumanggi, brown. Huwag akong hamakin ng dahil sa aking kulay, pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Sunog yung balat niya. Basahin din natin yung kulay ng ating Misaya, si Yahawashi, at yung iba tinatawag nilang Jesus Christ. Yung si Daniel sa Old Testament, si Propeta Daniel, na prophecy niya na si Yahawashi kung ano ang itsura niya. Nagkaroon siya ng pangitay. Basahin natin yung Daniel 10:6, chapter 10 verse 6. Daniel chapter 6 verse 10. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topaz, at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga paa at kamay nanginginig na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. O, di ba? Sabi diyan, ang kanyang mga paa at kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Yung tanso ba kulay white katulad doon sa bansang Israel? Hindi, di ba? Kulay brown yun eh. Yung tanso eh. Makinis na tanso eh. Kamay at paa nila yun. Ito naman yung si John the Revelator naman sa Book of Revelation. Dinescribe niya ang itsura ng Messiah. Pahayag chapter 1 verse 14 and 15.
Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng palahibo ng tupa o ng niebe. At ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansok pinakintag at parang Lumaragas ang tubig. lumaragas ang tubig. Ang kanyang tubig. Parang ulitin mo lang. Cut na lang. Cut. Hindi, okay na. Pwede na. Ulitin lang. Saan? Payag 140. Payag chapter 1 verse 14 at 15. Ang kanyang ulo at buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa o niebe, at ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintag, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. Kulay tasurin katulad sa sinabi ni Prophet Daniel. Nagkakatulad sila ni Apostol John sa Revelation. Ito namang isa, si Apostol to ni Cristo, si Apostol Simeon. Ang tawag sa kanya ay nigger or itim sa Tagalog. Basahin natin. Mga Gawa, chapter 13, verse 1. Mga Gawa chapter 13 verse 1. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antikola. Tama na yung Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding itim, Lucio na taga Cirene, Manait na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Di ba? Ang tawag kay Simeon ay Niger or sa Tagalog itim. Yan yung isa sa mga apostol ni Yahweh siya ni Cristo or ni Jesus Christ. Ayan, di ba? Napatunayan natin ang skin color ng mga Israelita ay black at brown. At hindi white na katulad doon sa mga white people ngayon na nasa bansang Israel. Nakapagtataka, di ba, kapag bakit napalitan ng mga white people yung nasa Israel ngayon na sinasabi nila na sila daw ay yung mga Hudyo. At bakit nga ba ang black at brown people ay nasa iba't ibang bansa na katulad nating nasa Pilipinas, yung iba nasa Amerika, yung mga American black na nasa Amerika. Bakit nagkaganon? Kasi basahin natin yung sinumpa ang bansang Israel. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong alaya, matutuparin ang kanyang mga utos. Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Deuteronomy chapter 28 verse 14. Deuteronomy chapter 28 verse 14. Huwag ninyong lalabagin ang alinmang mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, isasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ayan, ang sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, kapag sumunod kayo sa ating Abay Yahweh, sa kanyang mga utos, gagawin kayong pinakatakila sa lahat ng mga bansa, sa balat ng lupa. Paano kayo susunod sa kanyang mga utos? Sa Deuteronomy 28:14, ibig sabihin, huwag niyong lalabagin yung alinman sa sinasabi ng ating Aba sa kanila. Huwag tayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag tayong tatalikod kay Yahweh.
ni sasamba sa naglilingkod o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga bato at kahoy na imahe. Ito yung pangako sa atin ng Aba sa bayang Israel kung susunod tayo sa kanyang mga utos. Magiging matagumpay tayo. Pero kung hindi tayo susunod, anong mangyayari sa atin? Basahin natin yung Deuteronomy chapter 28 verse 15. Deuteronomy chapter 28 verse 15. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong alahayag at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin, ibibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang sumpang ito. Ano yung mga sumpa kapag hindi sila sumunod sa utosan ng Diyos? Deuteronomy chapter 28 verse 25, 36 at saka 37. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang balat ng bansa sa inyong sinapit. Kayo at ang inyong hari ay bihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay Deuteronomy chapter 28 verse 25, 36 at 37. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Dahil dito, kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Kayo at ang inyong hari ay papabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yayari sa kahoy at bato. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong pinahinatnatan. Ang mangyayari kapag hindi tayo sumunod sa ating Yahweh, yung mga ninuno natin, matatalo tayo ng kaaway at maglilingkod tayo sa mga Diyos-Diyosan nila na gawa sa bato at gawa sa kahoy. At ipapatatong tayo sa mga bansang sumakop sa atin. Ano pa ba yung mga sumpa na darating sa atin? Kasi di ba, nung pinatapon na tayo, na nawala na, alis na tayo sa bansang Israel. Ano pa yung mga sumpa na darating sa atin after ng pagtapon sa atin? Basahin natin. Deuteronomy chapter 28 verse 49. Deuteronomy chapter 28 verse 49. Ipapalusog kayo ni Yahweh sa isang bansang mula sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika, simpilis ng agila nasasalakayin nila kayo. Ito parang katulad natin ito tayong mga Pilipino, di ba? Sinakop tayo ng mga bansang nasa kabilang daigdig. Hindi natin alam yung kanilang mga wika, di ba? Katulad ng Kastila at saka ng Amerikano, di ba? Basahin din natin yung Deuteronomy chapter 28 verse 64. Deuteronomy chapter 28 verse 64. Sa gawain sa inyo ni Yahweh ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig.
at kayo'y sasamba sa mga Diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga Diyos ang kailanman ay hindi ninyo nakilala ng inyong mga ninuno. Yan, di ba? Sabi dito, magkakawatak-watak tayo sa bawat sulok ng daigdig. Di ba? Makita nyo yung mga complexion ng mga brown at saka black kung saan lang natin nakikita. Sa Amerika, dito sa Pilipinas, sa Asia, di ba? Tayo yun eh. Tsaka sumasamba tayo sa mga bato, gawa sa bato at sa mga kahoy ng mga imahe na hindi natin alam yung mga pangalan ng Diyos-Diyosa nila sa sobrang dami. Katulad ng mga ngayon, yung mga Katoliko ngayon, di ba? Napakadaming imahe na gawa sa bato at kahoy. Halos hindi na natin maalala yung mga pangalan nila. Yan yun. Ngayon, ano ang paraan para makabalik tayo sa identity natin bilang Israelita? Basahin natin yung Pahayag chapter 14, verse 10. Pahayag chapter 14, verse 10. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng alahayam, ang mga sumusunod sa utos ng alayam at mananatili sa pananampalataya kay Yahushua. Diba? Yan yun. Ano ba ang pagsunod sa utos ng alayam? Yun yung mga statutes, law, and commandments. Kung sa Tagalog, mga batas, kautusan at utos ng ating Aba Yahweh at ang pananampalataya sa ating Messiah Yahushua. Yun ang paraan para makabalik tayo sa identity natin bilang Israelita. Yun lamang po, mga brothers and sisters. Shalom Israel. Come, Yasharala. Ibig sabihin, rise Israel. Shalom Israel.